Tayo po lahat ay tumayo at narito na po tayo sa huling yugto natin manalagawain ang pagkikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Lahat ng mga naghahanda na, mga anak ninyo itabi para yan di mga anak natin ay matuto. Palakpakan natin malakas ang ating mahal na Panginoon at ang buong pagkakataon ay ating pagkalob sa ating pong beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan muli ang mahal na Panginoon malakas. Praise the Lord. Dakilain at purihin natin natin pong pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo lahat, mga minamahal ko, sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Opo, dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy ka nawang mangusap sa amin, malang Panginoon, sa pamagitan ng mabutil ng salita namin pong pag-aaralan sa hapon ito. Tunay, malang Panginoon, nakasangkapanin mo lamang yung abang lingkod. Sa ganang sa akin, wala po akong magagawa. Ko lamang po'y umaasa sa iyong dakilang kahabagan. Ikaw nawang maglagay ng mga karunungan. Hallelujah sa akin, malang Panginoon. Gawin mo lamang akong instrumento, malang Panginoon. Huwag akong makita, malang Panginoon, kundi yung walang hanggang kapangyarihan. Pag-ibig sa amin, malang Panginoong Jesus. Hallelujah sa pamagitan ng mga banal na salitang ito. At habang aming hiningi ng kapatawaran, hallelujah, lahat aming mga pagkakasala, mapagsalangsa, lalo sa ibang lingkod, malang Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway sa pangkalatang panalangin na aming minamahal na magulang sa iyo, na aming po mga minamahal na manggagawang lahat ng mga demonyong hadlang ng kaaway, cast out in our midst, in the mighty name of Jesus, demons of doubts, unbeliefs, cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Wel de Estrada Alameda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dira, ating beloved Assistant Pastor Linia C. Almeda, at nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children. Sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. Parang Ebanghelyo, mga minamahal ko'y makapamalaot, may pamalakaya sa buong kinapal, and ably assisted ang kanila pong mga itinalaga ng ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang beloved daughter, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanila pong mga co-pastoral workers. A blessed afternoon ang aking pong pinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking pong mga iniibig at ginigili ng mga kapatid sa malang Panginoon. Sa ating mga webcast viewers na patuloy na umaantabay, kaya lamang po mga minamahal ko ay manatili dyan at makinabang din naman mga minamahal ko, hallelujah, sa pagpapala na ibubuhos ng mga Panginoon. Let us all clap to the Lord, mga minamahal ko, hallelujah. Minsanan pa atin po iparinig sa mga Panginoon na atin po masigabong palakpak. At sa habang ito mga minamahal ko, simple lamang po ang ating pong magiging mensahe. Back to the basic, sapagkat minsan nakakalimutan natin yung mga basiko, mga pangunahing bagay na kinakailang maalaman ng mga anak ng Diyos to revisit, relearn. Amen? Mga bagay na ito, mga minamahal, na sadyang nakakalimutan natin. Let's get started, mga minamahal. Ating pong tignan ang ating pong by the way, mga minamahal ko, hindi ko pwede makalimutan. Tayo po ay nagdaraos ngayon ng 20th Talipa Peace Mission Anniversary, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay nakikisa sa ating Central Church, mga minamahal ko, sa pag-aalala ng dakilang kapangyarihan ng mga Panginoon. Ang ating pong minamahal na Evangelista, 10 ng 12 prayer warriors ay malawalhating nakababa at na isa katuparan ng kanilang dakilang mission, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Let's take a look, mga minamahal ko, sa ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito, mga minamahal ko. Pamangatan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong mapag-aaralan ng the power of gratitude. Ang kapangyarihan ng pagpapasalamat.
Pumalakpak muna ang mga mapasalamatin na mga anak ng Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. Hindi natin maikakaila ng Malapanginoon ay isang gracious God. Siya po talaga, mga minamahal ko, ay sagana kong magpala. Pero hindi rin po natin may tatatwa, mga minamahal ko, that is more excited, that is more interested sa ating pong thank you prayer rather than yung ating pong asking prayer. Amen. Itong hinahanap ng Malapanginoon, yung sa tuwi-tuwi na ang mga kanyang mga anak, mga minamahal ko, ay nagpapasalamat. Dahil hindi nanghihinawa, kailanman hindi napapago ng Diyos na magpala sa kanyang mga anak. Be honest. Maging totoo tayo sa ating pong mga sarili. How many of us dito ang talagang religiously na pagkagising sa umaga ay nagsasabi ng, thank you Lord for another day. Hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay, mga minamahal. Amen? Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal, Panginoon. Pay attention to this, mga minamahal. Na kung ano daw ang naisip mo, pagkagising mo sa umaga, yun ang magiging, kumbaga, driver. Yun ang magiging mag-jumpstart. Mag-e-energize sa'yo throughout the day. Sumasang-ayon po ba tayo? Kung gusto mong maging maganda ang simula ng araw mo, amen, you are commanded to be positive. Masyado nang na-overshadow, masyado nang nadadaig ng COVID-19 na ito ang negativity sa buong mundo. Alam mo po natin yan. Nakakabahala ang mga reported cases ng depression, ng suicidal attempts ng mga tao, ng mental illnesses, dala nitong COVID-19 na ito. Alam niyo naman po, mga minamahal ko, na talagang marami po ang nawala ng trabaho, na-displaced ng mga OFWs, mga napalayo sa kanilang pamilya, namatayan ng kanilang pamilya abroad na hindi na po nila nakita, na baon na lamang doon sa dako ng Saudi. Na hindi naman lang nila magawang madalaw at wala nang pagkakataon talagang madalaw sapagkat naroon nga. So imagine, mga minamahal ko, yung pinagdaraanan po, mga minamahal ko, ng mga tao. So mga minamahal ko, last overnight, ang ating pong naging tema, mga minamahal ko, if I remember it right, mga minamahal, amen, how precious we are in the sight of the Lord. Gaano tayo kahalaga? Mahalagang mahalaga sa paningin ng Diyos, at isa lamang yan sa mga hindi mabilang na rason kung bakit dapat tayong magpasalamat, dapat natin siyang papurihan pagkagising pa lamang natin sa umaga. Mga minamahal ko, hallelujah, dapat, mga minamahal ko, ang unang mamumutawi sa ating mga labi ay thank you Lord, sapagkat nagising na naman ako upang masilayan ang kagandahan ng buong mundo. Amen? So mga minamahal, it's how we let positivity and negativity make a difference in our lives. Kung papasukin natin ang negativity, diba? Magiging maganda ba o magiging bad ang ating pong mga araw? Definitely, magiging masama. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yun nga ang una nating gawin, ang ating bagay na unang maisip pagkagising pa lamang natin will either energizes or ruin, sirain ang ating araw. Kaya sa mga minahapong ito, mga minamahal ko, hallelujah, nais na mga Panginoon na maalaman po natin ang kapangyarihan
ang kagandahan, ang kainaman, ang kahalagahan po ng pagiging mapasalamatin. Say the word, mapasalamatin. Hindi lahat ay nagsabi. Ulitin natin, say the word, mapasalamatin. So kailangan nasa bokabularyo ng mga anak ng Diyos yan. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. How quickly? Gaano kabilis natin nakakalimutan na kapag na-receive natin ang pagpapala, mga parati po nating napapakinggan dito, pag naka-receive kayo, nakatanggap kayo ng blessing, meron at meron, sigurado na may blesser. May nagbigay. Hindi lang yan lumagpak sa lupa na talagang, oops, akin na to. May nagbigay. But how fast? How quickly we forget na merong blesser, merong giver. Kaya nga, ipinapaalala ng mga Panginoon sapagkat minsan talagang nakakalimutan natin. Meron tayong sakit na makakalimutin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, inuutusan tayo, we are commanded to be thankful in all ways of our lives, mga minamahal ko. Ating pong basahin ang ating pong mapambungad na teksto, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng pamilyar tayo sa versikulong ito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 at sunod po natin mga minamahal ko ang Colossians chapter 3 verse 15. Sa wikang Ingles muna mga minamahal bago sa Tagalog, kindly. 18 and Colossians chapter 3 verse 15. From the first book of Thessalonians, chapter 5, verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Colossians chapter 3 verse 15. Yes. From the book of Colossians, chapter 3, verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanatay 5, talatay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Colossians o aklat ng mga taga-Colosas, Kabanatang 3, talatay 15. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal. Isa ang tinutumbok ng dalawang talatang ating pong binasa. Ipinagdidiinan ng dalawang talata na tayo po'y maging mapasalamatin sa lahat ng sirkumstansya sa ating pong mga buhay. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi lamang tayo nagpapasalamat o marunong magpasalamat kapag tayo po'y nasa panahon ng kasaganaan at kapag tayo po'y nasa panahon o sa sitwasyon ng kasalatan ay hindi na tayo marunong magpasalamat. Sa pang bagay ang gustong bigyan diin ng talatang ating pong binasa, na gawin daw po nating lifestyle, uri ng pamumuhay ang pagiging mapasalamatin sapagkat makabubuti ito sa atin. Ang mga Kristiyanong mapasalamatin, mga minamahal ko'y tuloy-tuloy na dumadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanila. Pakatandaan po natin yan. Samantalang ang mga ingrata at mga ingrato hindi marunong magpasalamat, mailap ang pagpapala. Amen. Can you just imagine, mga tumanggap ka ng regalo, tumanggap ka ng pagpapala, at doon sa receiver ng regalo, anuman yan na mabuting bagay na kanyang natanggap, at wala kang narinig na pagpapasalamat, how would you feel? Ikaw na nagbigay. Hindi ko na sasabihin pa kung anong mararamdaman mo sapagkat alam na natin yan. Mga minamahal.
Hindi lang sasama ang loob mo. Talagang masasabi mo, ano ba naman ito? Walang pakiramdam. Hindi marunong magpasalamat. Ganon din ang nararamdaman ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa lahat ng sirkumstansya, maging sa panahon ng kasalatan, na sinasabi nga mga minamahal ko, hallelujah, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Have you heard of yung sinasabi nila mga minamahal ko ng isang aral patungkol doon sa basong kalahating puno? Please flash it on the screen kung napicturean natin yung ano. Isang basong kalahating puno. Oh, nasan sa screen. So ano nakikita natin mga minamahal? Kasi dito masiseparate ang perspective, ang paningin ng isang taong positibo at doon sa isang taong negatibo. So how would you see this? Half empty or half full? A positive person will see this as half full. Pero a negative person will see this as a half empty. Ano ba naman yan? Kalahating puno lang, hindi maibsan ng aking kauhawan. Kulang yan! Pero doon sa mga positibong tao, ay salamat na kahit papano ay maibsan ng aking kauhawan, kahit kalahating puno. There lies the difference, di po ba? Ganyan po ba tayo mga minamahal? Na kapag kakulang na, ay malabang na, ang hiningi ko, 1,000, bakit dumating lang 500? Nasaan ang 500? May utang ka pa sa akin, ha? Gumaganon pa tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat at may dumating na 500, samantala yung mga iba, ni piso ay wala. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ano pa mga sirkumstansya? Brother Noel, paano ako makapagpapasalamat sa mga Panginoon? Ni pamasahe nga, wala ako. May gusto akong bilihin, hindi ko mabili. Wala akong pera. Parati na natin talagang minimeasure, sinusukat ang ating pong pagpapasalamat sa mga material nating pagpapala. Hoy, bakit si ganon, si ganito, si sister so-and-so, si brother so-and-so? Hindi tayo marunong mag-count ng ating mga blessings, pero marunong tayong magbilang ng mga blessings ng iba. Pangit o maganda? Ang binibilang natin ay yung wala tayo. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, count your blessings. Bilangin ninyo ang inyong mga pagpapala. Pero ang binibilang mo, kapatid, ang pagpapala ng iba. But yung ganitong sikat na buksingero, napakayaman niya, nasa kanya na ang lahat. I wish, ganun ang buhay ko. Isa lamang patutunguhan yan, mga minamahal. Pagkaganyan ang ating mga panuntunan sa buhay na hindi tayo marunong magpasalamat at binibilang natin ang pagpapala ng iba, sasabihin natin sa huli, unfair ang mahal ng Panginoon. Pero never na naging unfair ang mahal ng Panginoon. Alam po natin yan. Pare-pareho tayong iniibig ng mahal ng Panginoon. Walang favoritismo pagdating sa mahal ng Panginoon. It's just that, mga minamahal ko, hindi tayo pare-parehong sumusunod ng may katapatan doon sa pinakasusi ng pagpapala. At talagang mga minamahal ko, hindi pa natin natututunan yung responsibilidad na sinasabi nga, to whom much is given, much is
required. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi tayo nasusumpungan ng katapatan sapagkat Brother Noel, kasi ganito. Ngayong papiso-piso lamang, hindi pa umabot doon sa 1,000 at milyon na talagang inaasam ko, doon sa lang ako magtatapat. Pagka milyonis ng aking tinatanggap, hitagaan nyo sa bato, mga minamahal ko. Sa maliliit na halaga, hindi ka na nasumpungan ng katapatan, huwag mo nang asamin na dumating ka pa doon sa by the millions, mga minamahal, sapagkat hindi yan ibibigay ng mga Panginoon. So, mga minamahal ko, in all circumstances, maging mapasalamatin tayo. Nakita natin yung ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko na talagang kanilang ipinaglaban ang kanilang pananampalataya. Nagpasalamat pa sila nung sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay naroon sa sitwasyon na sila po'y kinutya. Ay, wag na kayong dumalo dyan, natutulog na ang Diyos. Ano ba naman yan? Kayo pang mga mga mananampalataya, kayo pa ang mga lawbreakers. Kayo pa ang sumusuway. Natutunan ng ating po mga minamahal na mga kapatiran, ang kapurihan ay sa mahal na Panginoon lamang, yung tinatawag na long suffering. Pagpapahinuhod. So instead, mga minamahal ko, na sila po ay mag-complain sa mahal na Panginoon, di ba? Nagpasalamat pa sila. Na sa ganitong pagkakataon, natutunan nila kung papaano ipamumuhay yung salitang pagpapahinuhod. Long suffering. You will not learn long suffering unless you are subjected to a situation na talagang, di ba? Ika'y mapapahiya. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao habang napapahiya. Di ba? Alam po natin yan. May mga taong kapag napahiya, di ba? Maghahalo ang balat sa... Pero nung kang ang mga anak ng Diyos, kapag napapahiya, tumatahimik na lamang at nagsasabi ng, praise the Lord. Give thanks unto the Lord, for this is the will of the Lord concerning you. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. So ano pa, mga minamahal ko? Hallelujah. Ang sinasabi, mga minamahal ko, kasi dalawang bagay nga ang ating dapat bigyan ng puntos doon sa ating pambungad ng mga talata na ating binasa. Bukod sa in all circumstances, ito ang sabi, mga minamahal, be thankful. Ibig sabihin lamang nito, gawin daw nating lifestyle. Pag sinabing lifestyle, mas matindi pa sa habit yan. Talagang kultura mo yan. Talagang ipapamuhay mo yan. A lifestyle of thanksgiving. A lifestyle of gratitude. Be thankful, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At mga minamahal ko, here's one thing. Maging careful daw tayo, maging maingat, what do we practice in our lives? What do you practice in your life will make you so good at it. Kung ano ang yung, di ba? Anong pinapractice mo? Anong sinasanay mo? Do you practice complaining rather than thanking? Sinasanay mo na ba, mga minamahal ko, na talagang puro ka complaints, puro ka grumblings, puro ka hinaing? There's one thing na ayaw nating, isang klaseng tao na ayaw nating ma-associate with him or her. Yung isang taong wala nang ginawa kundi talagang daing ng daing sa'yo. Puro daing. Kaya na-absorb mo yung kanyang hinaing na talagang ikaw na positive person will become a negative person kasi na-absorb mo yung kanyang energy. Palakpakan muna natin pong pinakamamahal ng Panginoon Kristo. So what do you practice? Anong sinasanay natin sa ating pong mga buhay? Na puro na lang reklamo? O bakit ganito?
Sabi, darating sa punto, even the smallest detail ay talagang hindi ka na makukontento. Diba? Simple. Uy, ano ba yung ayos ng kama? Hindi ganyan. This will make you unhappy. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, there's a new word na mas mataas pa pala sa word na thanksgiving. Itong word na ito is no other than thanks living. Di ba? When you say thanks living, yun ang ano bang minamahal? Lifestyle. Imbis na thanksgiving, magpapaabot ka ng pasasalamat. Pag sinabing thanks living, ipamumuhay mo ang pagpapasalamat. Palakpakan po natin ang pinakamamalo. Kung maipa-flash natin, mga minamahal ko, yung there's a new word, mga minamahal ko, na kinakailangan i-practice ng mga anak ng Diyos. Thanks living, hindi thanksgiving lamang. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Maging kontento. Kasi ang pagiging kontento, mga minamahal ko, without elaborating, hindi mo na kailangang ipaliwanag pang pagiging kontento ay pagiging mapasalamatin. Kontento ka with what you have right now, pero hindi naman yan, hindi ka naman nag-i-stop dyan, na talagang toss fire. Basta mga minamahal ko, godly ang intention mo, mga minamahal ko, hallelujah. But be thankful with what you have right now. Amen. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, hinahanap ito ng mga Panginoon. Hindi natin alam, mga minamahal ko, pero isa ito sa hinahanap sa atin. Nasaan na yung mga mapasasalamatin kong mga anak? Ba't puro asking prayer na lang ang aking natatanggap? Sa kanilang 5 minutes o 10-minute prayer, wala akong narinig kundi puro hingi. Kaya nga, mas hinahanap ng malabang, mas excited ang malabang Panginoon sa ating mga thank you prayers. Kaya kung ating i-revisit yung ating mga prayer life right now, ayusin natin. Mas gusto ng mga Panginoon na makarinig ng pasasalamat sa Kanya. Hindi puro hingi. Sapagkat in the first place, bago pa man natin hingin sa mga Panginoon ang lahat ng mga bagay na ating kinakailangan, alam na niya. Kaya mas nalulugod siya, mga minamahal ko, amen, music unto His ears, pagka naglaan tayo ng panalangin na punong-puno ng pagpapasalamat mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Let us all say, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pamilya na tayo doon sa tagpo ng 10 kitongin. Mga minamahal. Pero let's take a look on a different angle, mga minamahal ko. Paano napabilib ng mahal na Panginoon, napabilib ng isang Samaritano? Ang sabi nga sa kanya ng mahal na Panginoon, a foreigner, taga-ibang lupa. Pero, bakit napabilib ang mahal na Panginoon sa kanyang ginawa? Isang tagpo, mga na kung saan habang dumaan ang mahal na Panginoon sa isang village, ay nasumpungan niya ang 10 kitongin. Alam naman po natin, mga minamahal ko, ang kalalagayan, abang kalalagayan ng mga yaon. A leper, afflicted with leprosy. Aba ang kanilang kalalagayan sapagkat itinakwil sila ng syudad, ng society.
they are considered to be unclean. May nakakahawang karamdaman. Sila ay napahiwalay sa kanilang mga loved ones at talagang nandoon sa isang lugar na kung saan malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So emotionally, we can just imagine mga minamahal kung gaano kahina ang kanila pong talagang, kumbaga, yung kanilang emosyon, mga minamahal ko, ay mababa. Emotional stability na tinatawag. Sila po ay outcast. Itinuturing at talagang, di ba? Nilalayuan. At sa kanilang abang kalalagayan, mga minamahal, anong ginawa ng mga Panginoon na talagang sila po ay pinagaling sa kanilang karamdamang ketong? Hindi sila nilapatan ng kamay, ngunit sila mga minamahal ko inutusan lamang na humayo kayo't pakita sa mga saserdote. Hindi nagsabi ng mga Panginoon, humayo kayo't lilinis kayo along the way. Kayo'y maglilinis sa inyong ketong. Sapagkat mga minamahal ko, noon palang panahon ng mga ng mahal na Panginoon during God's earthly ministry, meron batas na ang mga kitongin na ito, mga minamahal ko, ay makakabalik lamang, marireunite lamang sa kanilang mga loved ones kung sila po, mga minamahal ko, ipakikita at aprobado doon sa mga pare, sa mga saserdote, na sila po ay idideklara ng clean, malinis na. Kaya ang sabi nga ng mga Panginoon, go ye unto the priest, show thyself. At along the way, nangagtaka at talagang nang malabis na galak ang mga kitonging 10 ito, mga minamahal ko, hallelujah, na nakikita nila na nagsasauli ang kanilang balat, mga minamahal ko, mula doon sa ketong na kanilang karamdamang mabigat, mga minamahal. Pero ang tanong ng mga Panginoon, ating basahin, mga minamahal ko, hallelujah, dito po sa aklat ng Lucas, diretso na po sa Tagalog, kabanatang 17, ang talatay 17 hanggang 18. Kindly. Aklat po ng Lucas, kabanatay 17, talatay 17 hanggang 18. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, tatapwat saan na nga roon ang 9. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Amen. Hinahanap ng mga Panginoon ang pagpapasalamat mula sa kanyang mga anak. Itong tagpong ito, mga minamahal ko, sapagkat 10 nga ang naglinis mula sa kanilang ketong, sakit na ketong. Pero, isa lamang ang nagbalik para lumuwalhati at magpasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Kaya tinanong ng mga Panginoon, a bit frustrated, di ba't 10 ang nagsilinis? Ngunit nasa ng 9? At dito pa man din sa taga-ibang lupa, nagmulang pasasalamat kayo. A bit frustrated ang mga Panginoon. Inaasahan ng mga Panginoon, ang unang magpapasalamat sa Kanya ay ang mga Jews, ang mga Hudyo na chosen. Pero itong taga-ibang lupa pa ang nagbalik. Amen? Naging top priority niya ang pagpapasalamat. Amen? Diba? Yung mga Siyam, excited na talaga. Nagpakita ka agad doon sa mga saserdote para makabalik, ma-reunite sa kanilang mga loved ones, pero hindi nakalimot ang isang ito. Karakadaka along the way, nung nakita niyang lumilinis ang kanyang balat at gumaling na ng tuluyan ang kanyang ketong, bumuelta. Bumalik sa mga Panginoon, nagpatira pa. Thank you, Lord, for healing me. Thank you, Lord, for healing
may leprosy. So ilan sa atin ang ganun? Na tayong inaasahan ng mga Panginoon, kagaya ng mga inaasahan, expectation niya sa mga Hudyo. Hinaharap nga niya yung mga Siyam. Pero isa lamang, taga-ibang lupa pa, ang nagpasalamat, nagbalik sa Kanya, nagpatira pa, at talagang pumuri sa Kanya. With all his thanksgiving coming from the bottom of his heart, mga minamahal. Palakpakan po natin na ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Grabe. Talagang kung tutusin, di ba, ang sabi nga natin, outcast itong mga ito. Nangangailangan talaga ng pagkalinga. Emotionally devastated ang mga ito sapagkat sila lamang. Hindi talagang disassociated sila sa kanilang mga loved ones, di ba? Yun ang hinahanap natin pag may karamdaman tayo, ang suporta at pagmamahal ng ating mga loved ones para gumaling kaagad tayo. Given yan. Pero itong mga ito na may ketong mga minamahal ko malayo sa kanilang mga pamilya, itinuring mga minamahal ko na outcast, nilalayuan, talagang pinandidirian. That's the right word. Kaya nga, matinding bagay. Pag rason ng pag-uusapan, they have all the reason na talagang magpasalamat ng husto ng lubos sa mahal na Panginoon sa kanilang abang kalalagayan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. But how quickly, ang sabi nga natin kanina, ngunit mabilis. Mabilis tayong makalimot. After a while, eto na tayo, para bagang walang nagpala. Para bagang walang Diyos na kumakasangkapan ng mga tao nang upang ating mga negosyo, ang ating pong mga hanap buhay ay pagpalain niya. Walang Diyos na humihipo ng mga parukyano natin, hindi magpo-progress. Hindi aasenso ang ating mga negosyo. Alam po natin yan. Lahat ng nakakaalam, magsabi muna ng amen. Malakas na amen. How quickly we forget until such time, mga minamahal ko. Diba? Pinagpala tayo. Pero ang ating nagiging gauge, ang ating nagiging basihan, puro material. Kasi wala akong ganito, ganyan. Wala na kaming bigas. Wala na kaming pambayad sa mga bayarin, sa mga bills. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin. Pero blessed tayo. Huwag nating kalilimutan yan. Huwag nating kaliligtaan yan, mga minang, hindi lamang nasusukat sa material na bagay ang pagpapala ng Diyos. Di ba? It will come in package. Ang sabi nga natin mga mangangaral dito, mga minamang ko, parating nakapackage yan. Amen? Hindi lamang sa material pinansyal ang ating sukatan, mga minamahal ko, eto ka at malusog ka, nakakapagpuri sa Panginoon. That's blessing enough, mga minamahal ko, hallelujah. Eto, payapa ka, nakakatulog ka, mga minamahal ko, just like a baby, mga minamahal ko, samantala yung mga iba, hindi na makatulog, may insomnia. Yung mga iba, nakapitan na ng virus at hindi na nakarecover, namatay na. Pero ikaw, malusog na malusog, iniingatan naman ng Panginoon sa COVID-19 virus na ito. Dapat mo yung ipagpasalamat. We forget how blessed we are until such time na mapunta tayo. Pumukaw sa ating mga atensyon ang abang kalalagayan ng mga beggars on the street. So pag nakakita tayo ngayon, mga minamahal ko ng mga palaboy sa daan,
nalilimahid ang kanilang kasuotan at literally kumakain na lamang ng mga tira-tira sa basurahan, then we can say, mahal na Panginoon, pinagpala pa rin ako kaysa itong taong ito. Naabahang kanyang kalalagayan. Pinagpala pa rin ako sapagkat mayroon akong pamilyang lumilingap pa rin sa akin. Malinis at maganda pa rin ang aking kasuotan. Kumakain ako ng pagkaing masasabi natin, mga minamahal ko, hallelujah. Pagkain talaga, mga minamahal ko, na hindi tira-tira. Pag nakita natin ang mga PWs, mga PWDs, mga minamahal ko, mga bulag, mga pilay, mga pipi at bingi, buo tayo, masasabi pa rin nating pinagpala pa rin tayo, mga minamahal ko, kumpara sa kanila. That we can say, thank you, Lord, for making me whole. Maraming salamat, mahal Panginoon. Ginawa mo akong buo, walang kulang sa akin. Palakpakan po natin ang pinakamamahal, Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Sinong nakakita na doon sa video? Sa kapahintulutan natin, beloved ordained preacher, ni Nick Boljisisik, Russian surname. Paki-plus sa screen. Sino kaya itong tinutukoy ni Brother Noel? Siya kaya siyang magaling at talagang matipuno, guwapong evangelist, preacher? See him in the screen. Ano nakikita natin sa kanya? A man without arms and legs. Without limbs. Pero nun kang nawalan siya, mga minamahal ko, ng pag-asa. He has all the reason, mga minamahal ko, na talagang itakwil ang Diyos. Sapagkat, ang sabi nga niya nung una, at the age of 8, I tried committing suicide. Wala na akong self-esteem sa sarili ko. Dahil sa abang kalalagayan ko, I was bullied, I was teased, I was ridiculed, na sinasabi parati ng mga tao, they could not accept me for what I am. Sinasabi nila, oy, Nick, a man without arms and legs. So nasasaktan siya ng husto, mga minamahal ko, sa kanyang naririnig until such time na talagang wala na siyang reason. Wala na siyang rason para mabuhay pa, and he tried committing suicide. But there's one thing na nagpigil sa kanya. Bagamat inaalipusta siya, nilalait at kinukot siya ng mga tao, his peers, kanyang mga kababata, that there's one thing na talagang that keep him from committing suicide, yung suporta at pagmamahal mismo ng kanyang pamilya. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. And now, mga minamahal ko, hallelujah. Diba? Kung pagpapasalamat ang pag-uusapan dahil sa kanyang kalalagayan, mas maiintindihan natin kung bakit talagang magkakaroon siya ng katanungang, why? Why me? Kasi hindi nga siya buo. Meron siyang disability. Pero despite that disability, he was used by God. Kasi yung power of gratitude
na talagang in-apply niya sa kanyang buhay, despite his circumstances, his disability, naggamit siya ng mga Panginoon to be his arms and legs. Ngayon, mga minamahal ko, akala nyo ganun-ganun lang ang taong ito? Marami na po siyang international talk. Preacher siya na talagang nagagamit siya ng mga Panginoon. Even ang kanyang audience ay mga presidente ng buong mundo. Na kung tutuusin, mga minamahal ko, hallelujah. Ito yung taong despite ng kanyang kapansanan ay marunong at lubos ang kanyang pagpapasalamat. Tayo pa kaya nabuo? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin natin pong pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Mean what we say. Say what we mean doon sa isinasamo nating panalangin. Thank you, Lord, for making me whole. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ginawa mo akong buo at walang kapansanan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, sa mga oras na ito. Sa ating mga prayer life, sa ating mga buhay panalangin, kung dinidesire pa natin mga minamahal talaga makapagpaabot ng pasasalamat. We see to it na talagang mas bigyan natin ng pansin, ng panahon, ang pagpapasalamat sa ating mga prayers. Alam na ng Diyos ang ating hiningi. Hindi man natin banggitin isa-isa yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah. Tayong mga anak ng Diyos na pinangakuan niya. Hindi ba mas, mga minamahal ko, mananagana dapat, namumutawi dapat sa ating mga labi ang word na gratitude. Ang salitang pagpapasalamat. No matter what are our circumstances. Anong ating mga kalalagayan? Tayo ngayon ay naharap sa mga pagsubok, trials, and afflictions. Meron tayo mga, hallelujah, binabatang mga problema. Pero, ang katotohanan, mga minamahal ko, nariyan ang mga Panginoon. That is never leaving us, nor forsaking us. Hindi tayo iniiwanan at pinababayaan ng mga Panginoon. Kaya dapat natin ipagpasalamat yan. Nasa ano pa rin tayo, mga minamahal ko, in the days of uncertainty. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Saan ang hangganan itong COVID-19 na ito. Pero tiwala tayo. At dapat nating pasalamatan yan. Na hanggat meron tayong Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Hindi tayo matatakot. Hindi tayo magkakaroon ng anxiety, ng fears, mga minamahal ko, hallelujah, ng stress sa buhay. Masasabi natin, anuman ang idudulot ng mga trahedya sa mundo, basta't kasama ko ang Diyos, I have nothing to fear. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dumadanas man tayo ng kasalatan dito, ng pagsubok, pero pakatandaan natin, hindi ito talaga ang bahay ng mga anak ng Diyos. Amen? Tayo lamang po mga dumaraan dito. Ang tunay na tahanan nating mga anak ng Diyos ay sa kalangitan. Mansyon ang nag-aantay sa atin. In my Father's house are many mansions, ang sabi ng mga Panginoon. So dapat excited tayo. Kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinignan natin, pinanghawakan natin ang pangako na yan ng mga Panginoon. More than enough na rason para magpasalamat tayo sa Kanya. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang ating nararanasan ng mga pagsubok dito, mga sufferings natin dito, sa mundong ibabaw, ay hindi na natin mararanasan doon sa Kanyang piling at doon sa Kanyang kaharian. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, dito po sa aklat ng
Ephesians o aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatay 3, kindly. Amen. Sa aklat ng Efeso, kabanatay 1, talatay 3, ganito pong sinasabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Palakpakan po natin ating pong pinakamamalapang. Purihin naman ang Panginoon na nagpala sa atin ng hindi maikukumparang pagpapala. Ano nga ba yung mga pagpapalang tinutukoy mo, Brother Noel? Pag spiritual blessings, mga minamahal ko, this is beyond. Amen? The blessing, mga minamahal ko na nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo. Hindi maikukumpara ang mga pagpapalang ating mga minamahal ko haloy matatanggap doon sa kalangitan. Mansyon, na tahanan, lantay na gintong ating daraanan. Amen? Hindi na tayo magugutom, mga minamahal ko, hallelujah. Wala nang karamdaman, wala nang kabigatian, wala nang kalungkutan, walang hanggang kagalakan na ating pong mararanasan doon sa kanyang kaharian. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us all rise. Tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang titulo ng kantang ito ay walang hanggang pasasalamat. Ang dami, there are 10,000 reasons to thank the Lord. Hindi natin maisa-isa yan, mga minamahal ko. Magbilang tayo. Let us count our multiple blessings. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat, thank you, Lord, sa iyo. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Isus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabihin at maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Sing it from the bottoms of our heart. Awitin natin ito mula sa ibutura natin kung Espiritu. Ipabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating marupok at sinsilang magpapasala sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagmumuhay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan mo. Salamat, salamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, thank you, Lord.
Patuloy natin awitan natin ang pinakamamahal, Panginoon. Damdamin natin ang bawat liriko. Sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa lakas ng pagbabago. Salamat sa loob. Salamat sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat tanong na nalaman. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Iyong aking sasambitin. At paging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin. At maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ang sa'yo'y walang hanggang.
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat. Sa wakas mga minamahal ko, hallelujah. Until this very moment, patuloy ang Diyos. Hallelujah. Hindi na mapagod, nanghihinawa ang Diyos. Ang kanya, hallelujah, ibigay sa atin. Hallelujah. Magpapala ng malang Panginoon. Hallelujah. Sa kanan. Hallelujah. 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 Malang Panginoon. Kulang ang mga tagang ito. Kulang ang pagsasabi. Purihin ka ay pinagkabawal ang may Yesu Kristo. Hallelujah. Ay mga namahal ko, hallelujah. Patuloy na dumulog sa tutunan ng biyaya na ating pinakamamahal ang Panginoon. Sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan, sa ating mga personal intentions. Subalit, bago lahat, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pambanal na iglesia, ang patuloy na kalakasan at kalusugan, dagdag ng mga taon para sa ating pangminamahal evangelista, worldly Stadalmed. Ang pagpapalang physical, material, financial, higit sa lahat sa spiritual pagpapala para sa kanila po mga minamahal ng mga anak. Pagigati po mga minamahal na manggagawa, manatili sila sa kanilang mga katawagan. Sama-sama tayong dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalapayan o padakilang Diyos sa magbanal. Magpahirihan sa lahat sa pangalan mo ang pinakamamalapayan ng Jesus. Pakinggan mo. Hear our prayers, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ay puminamahal ng Evangelista, pagpapala mo sa kanya po mga minamahal ng mga anak, ang mga minamahal ng mamanggagawa. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. Grant our prayers, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga kanya-kanya mga pangailangan, ipatong po natin ating mga kaliwang kamay. Sa ating mga parte ng ating mga karamdam, upang bumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, habang ating mga kanang kamay, nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin ng ating minamahal evangelistang naglehans po sa atin. Pinansyal, hallelujah, marital problems, dalawang kamay, manatiling nakataas. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo mga minamahal. Opo, dakilang Diyos sa magbanal sa iyong makapagirang pangalang Jesus, aming sinasaway, pinapalayas, anumang uri na ng demonyong gawa ng kaaway ka sa atin, Jesus na yung mga karamdamang diabetes, hallelujah, heart disease, leukemia, skin disease, cancer, out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be spiritually blessed. All vices began in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. The top of our voices, let us all shout. 3 beses mga minamahal ko, hallelujah. Huwag magbibiro, lumukso na parang mga bata, amen. 3 beses mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus.
At tayo po mga minamahal ko, idara ko sa ating mga announcement, mga minamahal, mahalagang mga anunsyo. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Sana po nating palagpakan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. God bless sa ating pinagpalang mga aral. At tunay nga minamahal, talagang lagi tayong pinag-usapan ng ating mahal na Panginoon ang pagiging mapagpasalamat ng Kristiyano minamahal ay lubos na kinatutuwa ng mahal na Panginoon. At lalo na sa panahon na tayo man ay nalalagay sa sitwasyon na sa atin ay kumbaga tayo ay talagang nasusubok sa ating panampalataya, mga minamahal. At kung laging narito sa ating puso ang kasiyahan, ang kagalakan, ang mapaglingkuran ng Panginoon at nanatiling nagpapasalamat, ay tunay nga mga minamahal ang Panginoon ay lubos na nalulugod sa bawat isa sa atin mga minamahal, sapagkat kailanman ay hindi siya liko mga minamahal upang ang bagay na dumarating sa atin mga minamahal ay sa ating ikapapahamak lamang, kundi bawat paraan at dahilan ng Panginoon ay para lamang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Palagpakan natin ang ating Panginoon, kaya huwag natin ipagkait mga minamahal yung ating pagbibigay ng oras at panahon na tayo ay makapagpasalamat sa ating Panginoon. At lagi dito minamahal na tayo pinag-usapan talagang ating namnamin ang bawat oras na talagang kapag sabing tayo ay pumalakpak, talagang pumalakpak tayo minamahal. At kapag sinabing sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, gawin natin yan dahil yan ay mga paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Minsan po natin palapakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago tayo mapatuloy sa patuloy ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa kapitulo at ating pong beloved Lord and Preacher, ako po ay nagpapabuot ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong Evangelist Pastor Will de Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala mobile tuno ng isang aral ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, sa ating mga Facebook viewers ng upalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. At bago tayo dumako sa ating pong special offering mga minamahal, may bisita po ba tayong ating kasama mga minamahal na hindi po nakatanggap sa mga Panginoon? Wala po tayong bisita mga minamahal. Kung wala naman po, tayo po darako muna sa ating pong special offering. Ito po mga minamahal, itong ating pong nililikom ay para sa pambili po ng mga upuan na magagamit sa banal gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay pinagpala mga minamahal dahil talagang itong ating pong nalikom mga minamahal talagang hinipo po ating mga kapatiran mga minamahal na talagang laging naroon sa kalang puso ang pakikiisa, ang pagsuporta sa proyekto ng ating mahal na Panginoon. Dahil siyempre, yan ay kaparaan upang maipabuot ang ating pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang update from September 6 up to October 9, mga minamahal, nakalikom po tayo ng umabot ng 12,536 pesos and 50 centavos. Last Sunday tayo lumikom, nakalikom po tayo ng 623 pesos. Last Wednesday, nakalikom po tayo ng 95 pesos mga minamahal. At last Friday po, nakalikom po tayong 260. Kaya all in all po, mga minamahal, nasa 13,514 pesos and 50 centavos. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon at talagang tayo po ay makabibili ng mga 20 pieces po mga minamahal na upuan na talagang ating pong may daragdag sa bawat pagtitipon ng mga Kristiyano mga minamahal. Hindi tayo mahirapan mga minamahal sa oras na tayo napupuri sa mga Panginoon dahil sa totoo lang ay napakahalaga ng
gamit na ito dahil hindi natin kaya ang tumayo lamang ng buong maghapon. Mga minamahal ni sa ating upload lamang din mga minamahal, hindi rin natin kaya ng dire-diretso mga minamahal. Kaya napakahalaga ng gamit na ito mga minamahal na siyang ating patuloy mga minamahal na nagagamit para sa pagpuri sa ating malapit. Kaya huwag tayo mga minamahal manghinawa sa bawat proyekto mga minamahal na ating napakikinggan dito, ay naway lagi, sabi nga natin na pag-aralan, laging nandoon yung kasiyahan sa ating puso sa lahat ng bagay na ating ginagawa, ay lagi nating isipin ito ay ating pagpapasalamat sa ating Malapaynoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Siya mismo, mga minamahal, ang magbabalik ng palang ito ng higit pa sa ating pangailangan, sapagkat lagi natin isipin ang Diyos mga minamahal, siyang may lalang ng langit at lupa sa pamagitan lamang ng salita mga minamahal. At may bagay ba mga minamahal na hindi kayang ibigay ng Malapaynoon? Wala po mga minamahal at ay kayang ipagkalob ng ating Malapaynoon. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito mga minamahal, patuloy natin itong dagdagan mga minamahal. Patuloy tayong makiisa, sumuporta mga minamahal sa proyektong ito mga minamahal. At narito po ating pong beloved brother Romy Benitez upang ipanalangin po ating pong ipagkakaloob na special offering ng ito ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Marlon de Vera. Tayo pong lahat ay manalangin, ating pong panalangin ang ating ipagkakaloob. Opo, Ama naming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na punong-puno ng biyaya at sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming walang hanggang pasasalamat sa iyo sa iyong patuloy na biyaya, pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, kami po ay narito nagkakaisa na magkaloob sa proyektong ito upang madagdagan ang mga upuan sa iyong banal na gawain, Panginoon, at sa pangkahalatang panalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. Dalangin po namin na ito yung basbasan at pagpalain ang mga kaloob na ito, Panginoon, maging sa iyong mga anak na tumugon, taglay ang pag-ibig, Panginoon, kagalakan na magkaloob sa proyektong ito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, ibalik mo sa kanila ito ng billion, trillion times na pagpapala, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa sa iyong banal na gawain at ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Maraming salamat po, O Diyos, at sa mga hindi nakaunawa, Panginoon, dalangin po namin na hipuin mo ang kanilang mga puso at ipaunawa mo sa kanila na ang proyektong ito, Panginoon, ay iyong kalooban, Panginoon, at sa mga nais magkaloob, Panginoon, ngunit sila ay nasa gitna ng krisis, ang aming dalangin, O Diyos, na sila ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay magkapagkaloob. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo mga minamahal. Magkaloob po And it tayo ng will may come kagalakan back sa to ating mga puso. you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. At siya pong mabalik na billion times, trillion times, sigit pa sa inyong Panginoon. Maminamahal, ang palang yan ating patuloy ipinagkaloob sa panan ating Malapaynoon. At tayo po ituloy-tuloy na maminamahal sa ating pong regular na announcement.
ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon Jesus dinaraos po rito sa Mamarlaw Baybay. 3 times a week po, mga minamahal, ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo na 1:00 ng hapon at tapos na po tayo ng 5:30 na po ng hapon. At ang overnight prayer, mga minamahal, tuwing Friday, nag-start po na 9:00 ng gabi na tapos na po tayo 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At sa general service, mga minamahal, tuwing Sunday, nag-start po na 9:00 ng umaga natapos na po ng 3:00 ng hapon. At yung Bible study rin ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, dinaraos dyan sa Barangay Tubag, sa ating pong Benitez family tuwing Tuesday. Nag-start po ng 2:00 ng hapon, natapos po ng 5:00 ng hapon. At patuloy, mga minamahal, na tayo ay in-encourage na tayo talaga ay dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, lalo na kapag tayo ay may pagkakataon, mga minamahal, ating samantalahin talaga, mga minamahal, na talagang kumbaga, mga minamahal, makadalo sa gawain ng mga Panginoon, ating maipaabot ang ating taus-pusong pasalamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy tayo na iniingatan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? At wag din po natin kalimutan, mamimili natin pong 5 piso, 10 piso, ating pong ihulog diyan sa maliit na box po sa ating pong Beloved Sister information sa inyong likuran. Bago tayo umalis, maaari niyo po yan na idaan, minamahal, upang patuloy po na masuportahan ang gawain ng Malapay noon through TV program, minamahal, at marami po ang mga kaluluwa na nailalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unat dalangin ng ating uunat pangangaral ng ating malapastor, Will Destrada Almeda, sila po minamahal ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po minamahal patuloy na mag-follow up sa ating mga kapatiran na bihira po nating makasama na dumalo sa gawain ng mga Panginoon, sa ating mga mawal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho at kakilala, mga minamahal, patuloy tayong maghayo, mga minamahal, upang sila man din ay pagpalain ng mga Panginoon, siyempre magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang gansapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan na po nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At kung tayo man, mga minamahal, ay may mga katanungan, may mga gumugulo sa ating isipan tungkol sa ating pananampalataya, huwag po nating hayaan na yan ay di mabigyan ng linaw, mga minamahal. Kayo lamang po ay lumapit sa ating pong mga beloved sisters na nagnais magpa-counsel. Lumapit po kayo sa ating pong beloved Ate Divine dyan po sa beloved sister information, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran. Sa atin naman po pong mga beloved brothers, dito naman po sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher, lapit lamang po kayo, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran. At mas mainam na bagay, mga minamahal, kapag tayo ay nasa gano'n mga Panginoon, siyempre walang bumabagabag, walang mga katanungan gumugulo sa ating isipan, maipabot natin ang ating talagang pinawataas na pupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay pagpalaing lubos ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Praise the Lord. At after pong mga minamahal, ating pong closing prayer, mayroon pong lay hands. Bago tayo lumapit dito, mga minamahal, tayo manalangin sa ating kinaupuan upang narin patuloy ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung wala na po, amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong panapos na panalangin. Narito po atong beloved Brother Alvin Reyes upang tayo po ay paunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord. Kindly sa ating mga beloved assist. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, Brother Marlon Rivera. Tayo po sama-sama magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tagumpay na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuring pasalamat sa iyo, O Malapayang Jesus, sa katatapos na yugto ng aming pananambahan na iyong pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan
Panginoon, sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay namin kasampung bahagi, handog susi ng pagpapala, maging sa special offering, higit sa lahat, marami pong salamat, o malapay Jesus, hallelujah, sa paglangis mo sa iyong banal na salita na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Marami pong salamat sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa amin, o malapay Jesus, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, o malapay Jesus, sa aming pag-uwi sa kanya-kanya naming tahanan. Pag-ingatan mo po kami, o malapay Jesus, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo, o malapay Jesus, manatili po sa amin ang iyong kapangyarihan, hallelujah, ang iyong banal at matamis na presensya, ang iyong pag-ibig, malapay Jesus, patuloy po kami panghawakan, patuloy mo po kami ibalik sa iyong banal na gawain sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging sa Bible study man, o malapay Jesus, pagpalain mo po kami, o malapay Jesus, sa physical, material, financial, dikit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Ito po ang aming samot na langin sa matamis, makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. We love you.